sinabi namin na mahogany 48 on 50, ang lot area is 50 square meter. This is our best seller. 48. Mahogany 48 on a lot of 50 square meter. This is the model. Kung makikita nyo, ang house model namin ng mahogany, hindi siya naka-apex, di ba? Lahat na siya. Hindi katulad niyang bayan natin na yung mga kwadro-kwadro. And we have also the Tanggili 50 on a 60 square meter lot. Kaya lang itong Tanggili, available lang ito sa Villa Elena. Yung sinunta niyo sa main, yung subdivision 1 and 2 namin. Yan ang sinasabi namin na may apex. Hindi yan yung ang model niya. And we have also Mulawi Secondary. Ito medyo pang high-end na to kasi Mulawi Secondary at 120 square meter. Ito ang tinatawag namin na single attached. It's a 3-bedroom, 2 toilet and bath with a floor area of 73 and a 120 square meter lot. Usually ang mga client namin dyan, mga OCW. Our process flow. Nag-uumpisa kami sa marketing. Once the marketing sold the unit, ang next step niya is construction. Diyan tayo magdidetalya mamaya sa construction. Pero to give you an overview lang ng procedure namin. Pag after construction, pinafile na namin sa Pag-ibig. And then, pag ini-inspect yan ng Pag-ibig, kung tama ang sa specification, sa plano. Then, pag-approve na ng Pag-ibig, ini-inform na namin yung client na you need to inspect the unit. Pero pag disapprove ng Pag-ibig, kailangan niya i-rectify namin. Tapos, i-inspect ulit niya ng Pag-ibig. Ganyan lang talaga ang buhay. Eh kung hindi naman tayo sanay sa rejection, paano ka mag-assess? Okay? Okay na sa Pag-ibig. So, inspection na client. And then, kung yung client, mayroong problema din, hindi rin may napansin din siya na kailangan na i-ayos, nire-rectify namin yan. And then the next step is i-respect niya yan. Ang tawag namin sa proseso yan, pads listing. And then kung approve ni client na yung bahay niya, tatanggapin na niya yung unit. And then after the acceptance of the unit, kasi may mga documents na kailangan na ayusin niya, upirma sa amin, saka siya pwedeng mag-booking. So far, naiintindihan niyo ang process.
And then, punta na tayo sa construction. Dito, nagkakaroon dito ng ang part ng construction ay ng engineering na dito kayo iitin. So we have the construction flow. The first step is NPP, notice to proceed. And then after the notice to proceed, before the notice to proceed, may job order kaming nire-release. Job order request from the project engineer yan. And then, from the job order, we issue a notice to proceed to the contractor. And then after the notice to proceed, yung contractor magmo-mobilize na yan. At the same time, magre-request na yan ng material. So whereas dito sa company namin, ang gusto kasi namin to ensure the quality, so kami ang nagpo-control ng material. Ang pinapa-software lang namin is the labor portion. So after the material request, i-release na namin sa contractor yung material. Okay? Iyan ang ginagamit ng contractor namin to request materials. Kung mahalata ninyo, nakaset up kasi kami na system, nakakuha kami, system generated kami. So ang lahat ng movement, lahat ng form, nakakonect na sa system namin na ni-encode pa namin yan. To check. Then after the request form, bago kami magre-release ng materials, ini-encode muna namin yan. Para to check kung yung estimate namin, yung materials na in-estimate namin for every milestone, yun din ang request ng contractor. So, chine-check na kagad yan ang system namin. May encoder kami yan. Then, pag na-encode na yan sa andyan na yung material request form, release form. So, i-release na yan ng warehouse namin sa contractor with that kind of form. And then, na-release na natin yung material. The next step is the construction stage. Sa construction namin, we have identified 6 milestones. Ngayon, ang bawat milestone, in sequence yan. Hindi ka pwede mag-start sa milestone 6. Di ba? Pwede ba? Saan tayo mag-umpisa? Siyempre, mag-umpisa tayo sa milestone 1. Ngayon, before milestone 1, may tinatawag tayong housing construction clearance form. Kumbaga bago ka mag-start ng isang milestone, mag-fill up ka niyan. In a form of representation, parang visa mo yan, di ba? Bago ka lumabas, magpapunta ng ibang country, yan ang visa mo. Pag hindi yan in-approve ng project engineer on site, hindi ka pwede mag-start ng any construction activity. Bawat milestone, mayroon yan magpipila ng contractor ng ganyan na form. Clearance form. So we go now to milestone 1. Ang milestone 1, ito yung mga activities niya. So, yan ang mga activities, mga sub-activities ng milestone 1.
Okay? Pag na-accomplish natin ang milestone 1, ito ang itsura ng bahay mo. Yan ang milestone 1. Sa system namin, pag sinabi mo milestone 1, may kasama na yan na materials. Yan ang materials ng milestone 1 namin. Hindi ka pwede mag-request ng materials more than that. Hindi ko bibigay ito. Palang. I-check ka na ng system. So, pag nagawa mo na yung milestone 1, magpipil up ka na naman yung clearance form para makapunta ka sa milestone 2. Ito naman ang sub-activities ng milestone 2. Ang itsura ng milestone 2, pag natapos mo yan, ito na. Nasa second floor ka na. Ang milestone 2 naman, ito yung mga materials niya. Kung makikita nyo, yan. Itong Westwood, gumagamit na kami dito ng steel decking. Kaya, medyo mabilis ang construction namin. Kasi dahil sa steel decking na yan. Nakita nyo sa site yan, steel decking. Pag pumunta kayo dyan sa kabila, yung model unit na yan, tingnan nyo ang ceiling, yan ang steel decking. So mag-fill up ka na naman ng clearance form bago ka mapunta ng milestone 3. Ito naman yung soft activities ng milestone 3. Okay. Ito ang itsura niya. Pag ganyan ang bahay mo, nasa milestone 3 ka na. Wala kang bubog. Ito naman yung materials niya. So, mag-fill up na naman tayo ng clearance form bago tayo dumating sa milestone 4. Ito naman ang activities ng milestone 4. Pag natapos niya yan, yan ang itsura niya. May bubong na yan. And then, we go to milestone 5. Yan ang itsura ulit yan. May bubong na pala. Ang milestone 5 pa lang may bubong. And then, we go to, yan ang materialis ng milestone 5. And then, we go to milestone 6. Painting works naman yan. And then, punch listing, clearing. Sa amin kasi, ang pinapractice namin dito, hindi namin binabayaran ng contractor pag hindi siya naglilinis. Pag sinabi mong tapos na ang bahay, kailangan linisin mo yung paligid niya. Hindi pa pwede kami magbayad na hindi malinis. Yan ang itsura niya. Ito turn over yan sa amin ng contractor. Ganyan. Pag may nakita kami dyan dumi, hindi yan mababayaran. So, yung construction process natin, makita nyo, from NPP, material request, material releasing, mobilization, hanggang milestone.
So, yung bahay tapos na. Pag natapos mo ang milestone 6, gusto sabihin tapos na ang bahay. Ang next step is the inspection. Bago namin bayaran yung kontrakto, i-inspect pa yan ng mga engineers namin kung tama sa specification. Iyan ang ginagamit ng mga engineers namin, inspection form. Pag hindi yan in-approve ng engineer, walang payment yan sa kontraktor. After the inspection, billing. Diyan ang babayaran namin yung kontraktor. Iniimpod ulit namin yan. Bago kabayaran, babalik sa opisina yung request for payment na yan. Ini-encode dyan ng IT namin. And then, pag na-encode dyan, ipoprocess yan ng system, lalabas na yung contractor's collections. Iyan ang payment. So, after the billing, ang ine-emphasize namin from the NTP to the billing, system generated kami lahat. So dumadaan sa system namin. Kumbaga, nakaprogram na kami, kaya mabilis ang pag-monitor, pag-inventory, pag-bayad. Kumbaga kami, ang pasahod natin sa billing namin sa contractor is Saturday. Ang cut-off is Friday. Wednesday. So ang cut-off ng accomplishment is Wednesday. Pagdating ng Friday kay Saturday, bayad ang contractor. So, iyan yung process, di ba? Kanina. Dumanan tayo sa construction. Ngayon, balik tayo dyan sa client's inspection. Itong client inspection na to, rectification, this is ang proseso niya is the post-construction. Diyan nagpapunch si Engineer Dalica. Lahat ng rectification ng buyer sa kanya pumapasok sa division niya. Yung buyer, nagpipil up yan ng punch list. Kung anong nakita niya, say may crack, may tiles na kailangan palitan, o pintura na kailangan i-repaint, nandiyan yan sa punch list. Yan ang division, yan ang grupo ni Engineer Dalica na silang gumagawa niya. Pag nagawa yung rectification at tinanggap na ng buyer, thank you na. So, pwede na kayo mag-Q&A.